Kay sarap pong namnamin ng mensahe kung inyong mauunawaan. Paano mo bang gagawin yun? Wala ka, pero magbibigay ka. Alam mo mahina ka, pero gagawa ka, bibigay mo yung lakas mo. Ang ibig ko sabihin nun, sabi ko nga kay Father, napakaganda na mong malalim pero ang sarap ng namin. Halimbawa po sa buhay Kristiyano, buhay pananampalataya, buhay pagtanggap sa Diyos. Alam mong mahirap ka. Alam mong walang-wala ka. Subalit, dahil sa pag-ibig mo sa Ama, sa pagmamahal mo sa Kanya, at pag-ibig mo sa kapwa mo, yung meron kang, wala kang alam mo, karampot na lang, bibigay mo pa. Yung pala meron ka dahil binibigyan ka ng Diyos kung paano ka namamagi, binibigyan ka rin niya. Manlalambot ka dahil alam mo, mahina ka. Pero tumitindig ka, bumabangon ka para sa Kanya, yung pala, may lakas ka. Kaya gamitin mo para ibigay sa iyo kung papaano mo binabahagi sa kapwa mo, binabalik naman ang higit pa ng Amang pinaglilingkuran, binibigyan mo ng tuon, pansin sa iyong buhay. Yun po ang ibig sabihin na walang makakaunawa niyan kung hindi ang Espiritu na sumasa katawan ninyo para ipaunawa yung malalim ngunit mababaw ang kahulugan. At nabubungkal ang kalaliman kung ang kababawan ng Panginoon ay mababatid ninyo. Dahil siya, mababaw lang ang kaligayahan niya, hindi tulad ng tao. Ano po ang kababawan niyang napakamababaw lang niya? Yung kilalanin mo lang siya, makipagtotoo ka sa Kanya, tapat kang makisuyo sa Kanya, tuwang-tuwa, lugod na siya. Hindi siya maraming hinihinging ganti sa iyo, na ibalik mo sa Kanya ang ganti, na kung pinayaman ka, payamanin mo rin siya, sapagkat ang lahat ng galing sa Kanya, yaon lamang ang pinamamahagi mo, kaya't hindi na kailangan yung ganti na may katulad ng sa tao. Katulad halimbawa, natuwa siya sa iyo sa ginagawa mong kabutihan, lugod na lugod siya, yun lang na ibabalik mo na sa Kanya ang parangal at papuri dahil sa maganda mong ginagawa, napapatotohanan mo siya'y mabuting Ama, siya'y dakilang Ama, at napapalarawan sa bangagawa mo na siya'y tunay na Diyos Ama. Buhay ba ang Diyos? Kaya, kay sarap, hindi ba kayo masaya? Halimbawa, alam nyo yung ginawa nyo sa kapwa nyo, ay talagang napakahirap, ngunit ginawa nyo yun dahil sa Ama. At doon naman sa ginawaran ninyo, nang dahil sa Ama, ay nagawa ninyo at nang makita nyong sumaya, lumigaya ang mga ginawaran ninyo ng mga ginagawa ninyo, hindi kaya kayo rin masaya, maligaya? Kung paano sumasaya, maligaya ang Ama sa ginagawa ninyong nakalulugod sa Kanya, kayo mismo higit ang galak na nadarama ninyo. Kaya sikapin ninyo kung ano yung wala sa inyo, ariin yung meron kayo. Kung ano yung hindi ninyo alam, ariin ninyong alam nyo. Dahil ang di nyo alam na patuloy nyong mimitiing maging karunungan at kaalaman, ang Diyos na may kaalaman at karunungan sa lahat ng dapat nyong matutunan, siyang magbibigay naman noon. Buhay ba ang Diyos? Kaya karampot na karagdagan sa magandang panukala ng Diyos, dapat sumunod kayo, sa tuntunin niya, dapat makinig kayo, sa landas niya, dapat tumahak kayo, sa kalooban niya, dapat dumama kayo, at sa kagustuhan niya, dapat gumusto rin kayo. Para nang sa gayon, yung mahirap para sa inyo, magaan para sa Kanya, ang mahina niyong katawan, mapapalakas niya, ang walang kabuhayan, mababahagi na niya, sapagkat lahat ng ginagawa niyo ukol sa Kanya at para sa Kanya, para sa kapwa niyo, para sa kalugod-lugod niya, namasdan kayo, tuwirang siyang gaganti sa inyo. Kaya nawa, napalalim kayo at bumabaw naman ang paniniwala ninyo na kayo ay mahal ng Ama at tuwirang lulubusin nyo ang pagtitiwalang sa Kanya lang kayo. Magtiwala, maniwala, tumanggap, kumilala, manalig, manampalataya, umasa, sapagkat siya ang buhay nyo. Sumainyong
kapayapaan. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, purihin ang Ama, humayo kayong may saya, may galak, may ligaya, lakas, tatag, tibay, pag-asa, at mga tagumpay. Nawa kayong lahat. Pagpalain kayo muli, tana. Manyamaning maranon. Ne po?